Hello mga kabarya. Meron tayong barya ngayon dito. At ito ay ang 5 centavos Commonwealth issue. Dahil dalawang klase ito guys, yung Commonwealth at saka yung Insular. Ito yung likod na ito, yung may agila na maliit nito sa taas at may seal dito. Ito yung Commonwealth issue. At ito namang may malaking agila na ito at may shield, ay ito yung tinatawag na Insular issue. Okay? So ito guys, ang value nitong 5 centavos na ito ay medyo tumaas na siya guys. 1944, 1945 ito. Tatlong klase ito, 1944 na walang mint mark, 1944 na may mint mark. Yung walang mint mark is yung Philadelphia Mint, at saka yung may letter S ay yung San Francisco Mint. Okay? At may marami pang mint facility sa Amerika. Meron pa silang Denver, pero hindi sila nagme-mint yan ng pera natin noon, kahit sa mga old na barya. Ito 1944 ayun ba dito? Hindi ito. Ito is 1944 na walang mint mark, ibig sabihin Philadelphia Mint ito. 1944 yan, 1944 mataas ang value nito. 8 pesos sa good, 28 sa very good, fine 40, very fine 60, extra fine 60, 73 pesos sa AU at 170 naman sa uncirculated. So mataas na mataas ang value nito. Yan, at marami pa ito sa circulation. Pero hindi na ito nagsisirculate dahil na demonetize na ito noon pa. Matagal na. Pero inaabot ko noon, tawag namin dito genuine. Ang ginagamit namin ito sa Caracruz, sa Sugal at sa Tatsing. At yan, itong 1944S naman na ganito, 1944S may value na 11 pesos sa good, 16 sa very good at fine, 49 naman sa very fine, sa extra fine naman 85 pesos, sa AU ay 120 at uncirculated. 1945. Yung 1944S naman 14 pesos hanggang 210 pesos ang value. So mataas rin siya guys. Makapagpirahan nyo rin yung mga lumang barya nyo. So yan siya guys. Pero maliban dyan, may mga mas nauna pang issue ang mga ito. Unang release, ito yung 5 centavo small, dahil may large centavo itong unang issue. Ito yung insular yan. Mas malapad siya guys, at saka mas malaki yung agila niya. So meron tayo dito, ito yung previous na na may 1% silver content ito. So may precious metal rin ito siya. Mismo sa website ng Bangko Sentral nakalagay na merong 0.1% na silver content ang lahat ng barya na ginawa noong panahon ng Amerikano. Ito ay para maiwasan ang kalawang. Dahil mababa lang ang silver content niya, kinalawang ito. Hindi naman may kinalawang, kinain ng lupa yata ito. At meron tayo dito, ito is 1930. So tingnan natin kung ito yata.
5 centavos. Ito siya. 1930 hanggang 1935. So check natin sa guys. So ang value ng hawak ko ngayon 1930 ito na USPI o United States Philippine Island, hindi ito Commonwealth, basta insular government issue ito, 1901 hanggang 1935. So itong 1930 may value na 13 pesos sa good, sa very good naman is 26 at 51 pesos naman sa fine. Itong M na ito na nakalagay na mint mark is ibig sabihin is Manila Mint Facility ito. So letter M lahat sila. At yung 1931, ewan ko meron tayo. 1931 meron din tayo. Yan siya guys. Kung makikita nyo, 1931 ito siya. Medyo gas-gas lang sa mga ganitong kondisyon. Okay na nga ito kaysa sa wala eh. Kasi mahirap makahanap. That is why ang mamahal ng mga ito. Yung good condition at saka yung ano niya pala, yung parang uncirculated niya. At meron itong 110 pesos sa fine pa lang ito guys ha. Sa uncirculated nito sobrang mahal. Then 1930, 1931, 1932 meron tayo guys. Yun, 1932. Yay. At meron itong value 1932, 60 pesos sa very good. Sa fine 60 at 190 pesos naman sa very fine. Mas mataas pa yung value ng extra fine, AU at uncirculated. May AU ba ito? Wala yata. Uncirculated lang yata. At meron itong mint volume na 3,956,000. So konti lang pala ito. Then wala ito silang ginawa na 1933 sa nakikita nyo guys, 1932, 1934. At meron din tayo yun 1934. Ito na yung pinakamaganda kong USPI or insular government coin. Yan, 1934 M siya guys. 1934 tapos may M dito na maliit. Ewan ko bang may isum pa ito. Yun, wala na. 1934. So 1934 ang value nito ay 60 pesos sa fine, very fine is 63 pesos. Walang nakalagay sa pero alam ko mataas ang value nito eh. Konti lang ito, 2,154,000 lang ang volume. Then last is na ito, 1935. Yan, kompleto tayo guys. So complete set ito. Awa ng Diyos, nakakita ako ng 1935 sa ito, sa Carpentero ko kinuha ito. Yung sinisira nila yung mga lumang bahay. At binili ko ito sa kanya ng 100 pesos sa ganito kapangit. Need ko kasi pang kompleto. Yun, at yan siya guys, 1935M. 5 peso, 57 pesos sa fine, sa very fine 190. At kunti lang din to ang volume nito. So ibig sabihin mahal ito lahat sila guys. So pag may isang set ka nito kompleto, libo na rin ang value. So yan siya guys. At maraming salamat sa panonood. At please mag-comment at subscribe na rin kayo. Maraming salamat guys sa panonood. Please subscribe. Thank you for watching at see you sa sunod natin na mga videos. Thank you guys. Subscribe guys, subscribe.